Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of January 2025. Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito sa reading na to. However, maka-resonate pa din kayo. So, Taurus, ano yung pwedeng mangyari this month of January 2025 sa love life ninyo? Yeah, or sa love ninyo. Anyway, Taurus, ano yung pwedeng mangyari this year, 2025, or in the future for your love reading? Titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon, Taurus, sa inyong love life. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening sa inyong love life? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Healing heart. Healing from heartbreak or freedom from toxic relationship or addiction. So, Taurus. Let's see. Another situation card. Oracle card. For the situation, sa mga nangyayari ngayon. What is happening right now? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Denial, not facing the truth, irrational decision could be, reasoning. So, feeling ko sa sitwasyon ninyo, sa relationship na meron kayo with this person na you are dealing with is parang feeling ko lang nahuli mo na din nagde-deny pa. Parang ganun. Hindi man lang siya na mag-sorry na lang siya, na nagkasala siya. Parang mataas pa yung pride niya na deny pa siya na wala siyang ginagawa or something. So ano yung gusto niyang sabihin sa inyo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I am starting to understand our connection. Siguro ngayon na hiniwalayan mo na siya. Now na nag-start siya na naintindihan yung connection ninyo. So, siguro andun sa point na wala ka na. Ngayon kanya na-miss. At ngayon niya naintindihan na importante pala itong relasyon na to sa kanya. So, what is really happening? Tignan natin sa tarot cards. Kung ano ba talaga yung nangyayari, Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. So, what is really happening? Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. What is really happening? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Dami. Okay. Clarity. Yung nakita ko dito. So, yun nga sabi ko, may clarity na in denial pa siya. So, feeling ko may clear na might be this person has another relationship, or mas masakit pa dito na clear na this person might be a commitment
Might be either married or getting married, pero in denial pa din siya. So you are very much disappointed sa mga nangyayari. And sobra ka din nasaktan. Because this person lied to you. Kumbaga, nangako siya sa'yo into something na alam niyang hindi pala niya matutupad. Kaya ngayon, nasa point ka ng you're in a healing process. Okay? Nasa point ka ngayon ng you wanted the freedom. Feeling ko, ikaw mismo yung nag-decide nito na to walk away, Taurus. And umayaw ka na talaga dito. All you really wanted, Taurus, is for this person to tell you the truth. Pero feeling ko, nandun sa point na, sabi ko nga, diba, dinideny niya pa. Hanggang sa talaga na meron ka ng evidence, tinatanong mo siguro siya, dinideny niya pa rin. And hanggang sa even na clear na sa kanya, madami pa siya mga reason whatsoever. Hindi na lang siya mag-sorry sa mga nagawa niya. Mataas pa yung pride niya. Na nung nawala ka na. So, nag-away siguro kayo nito until sa point na totally nasaktan ka sa mga nangyari. Nung nawala ka na, doon niya na-realize na you are also important din pala sa kanya, na sana hoping siya siguro na nag-sorry na lang siya, or parang may a bit of feeling ako dito ng pagsisisi. Sorry about that. Umaga na kasi. So, anyway. Pinatahimik ko lang yung maingay. Let's see. Bakit? Bakit in denial pa siya? Bakit hindi na lang siya mag-sorry? Na nahuli mo na. May clarity na kasi dito eh. Clear sa'yo dito yung mga nangyari. Tapos, nag-deny pa siya. So, parang lumabo lalo yung sitwasyon ninyong dalawa. So, let's see. Bakit in denial pa din siya? Hindi na lang siya aamin at mag-sorry that time. Bakit dinideny niya pa na wala na? Or wala? Actually, feeling ko dito, gumulo to sa isipan niya. Lalo na nung nagkaroon ng clarity. Gumulo to sa isipan niya. Dumating siya sa point na na-stress din siya about what happened, pero hindi niya lang pinapakita to sa'yo. Kumbaga, hindi niya lang pinapakita na na-stress din siya and nalungkot din siya, or I think nagsisi siya sa ginawa niya. To the point na dinala niya to sa denial para huwag ka lang umalis. Kasi nakita niya sa'yo na you are always there for this person. Very supportive ka sa kanya. And andun sa point na gusto niya pa din yung connection ninyo or yung relationship na meron kayong dalawa. So, kumbaga, gusto niya pa din na mag-progress pa din yung relationship ninyo, and kaya para sa kanya, wag mo nang isipin yon. Parang ganun yung ano niya eh. Parang ganun yung pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo dito na wag mo nang isipin yon. Wala yon. Hindi naman totoo yon. Sabi-sabi lang. Pero kahit sabihin mo na may ebidensya ka na, or sabihin na natin na feeling ko yung evidence mo dito is might be chatting, might be convos, or something, is deny pa din siya because ayaw kanyang mawala. Kumbaga, hindi, kung aamin siya sa'yo, alam niya mawawala ka pa din eh.
So, dinedanay niya na lang or andun sa point na hindi na lang siya nagpe-face ng katotohanan sa'yo. Dahil sa or nagre-reason out na lang siya because ayaw kanyang mawala. Gusto niya mag-grow pa kayo. Gusto niyang parang naglalakas loob na lang siya dito na kahit may clarity na wala yun, hindi yun kasi ayaw kanyang mawala because you're always there for this person. So let's see ano ba talaga yung totoong nararamdaman ng person mo para sa'yo. Ano yung totoong nararamdaman ng person mo para sa'yo. So, you might be dealing here with Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? So, you might be LDR. So, andun sa point na hindi pa talaga siya sa ngayon, yung feeling niya, okay. Minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about mga nangyayari. You know, nandun siya sa point na bahala na ako nung mangyari. Nandun siya sa point na waiting na lang siya sa right sign, right timing. You might be elder as I said, kaya nakita niya sa'yo kasi yung pagka-generous mo. Kind person, supportive. You're always there for this person. Mabait ka sa kanya. And might be, okay, baka tinutulungan mo din siya. So parang nakita niya yung worth mo. Pwede kang pakasalan. Or gusto niya ikaw yung gusto niya makasama. Like for life. Gusto niya continue pa din yung connection ninyong dalawa. Doon sa totoo lang naipit siya sa sitwasyon nung time na nagkaroon talaga siya dito. Meron talaga siyang someone. But naipit siya because gusto niya din mag-move forward towards with you. To offer you in the beginning. Kasi nahulog din talaga siya sa'yo. And hindi siya sure kung etong nararamdaman niya ba towards you is pagmamahal na ba to or ano man. Pero ang ayaw niya is mawala ka. Alam niya na mahal mo siya kaya nga you're always there for this person. Alam niya yun. Kung maga nandun siya sa point na ayaw niyang mawala yun, na-spoiled mo siya. Siguro sa pagmamahal. Kaya parang ayaw niyang mawala yun. So, yun yung nararamdaman niya sa'yo. Nahulog na siya sa'yo. The thing here is, yeah, meron talaga siyang either, okay? Meron talaga siyang either wife or kinakasama or long-term other than her. I mean, other than you. And to the point na doon siya naiipit sa sitwasyon na yon. Dumating din talaga na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Gumulo to sa isipan niya. Kaya deny siya kasi ayaw kanyang mawala. Either way, alam niya naman na kung lalabas yung katotohanan, mawawala ka sa kanya. So, let's see. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon para sa person mo? Ano yung nararamdaman mo? Okay. You felt parang
cold sa connection na meron kayo. You felt empty nung nalaman mo na dalawa kayo sa buhay ng person na to. Okay? You felt parang nasayang yung effort mo sa connection na to, na minahal mo siya. And you felt parang you wanted to end the cycle, to have a changes in your life. You thought na mahal ka niya. But the thing here is, napagod ka. Napagod ka kasi siguro nag-away kayo nito and denial pa din siya hanggang sa napagod ka na. Napagod ka ng confused ka pa din kung ano ba talaga yung katotohanan. Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo or mga nakikita mo? And you felt parang you wanted to leave na lang emotionally and to heal from this connection. Okay. So, titignan natin ngayon kung ano yung pwede mangyari this year. I mean, this January 2025 for the Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, you might be dealing with Capricorn, Leo, Pisces, Virgo, if I'm not mistaken, yeah. Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, ano yung pwede mangyari this January 2025 or in the near future for Virgo? I mean, sorry, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Soulmates, oh. Soul connection, partnership, agreement, soul contract. So, let's see. Soulmates, kayo ba to or may darating sa'yo? So, another situation oracle card for Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Ascension, spiritual path, awakening. Ano yung possible na gustong sabihin ng person mo sa'yo? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Possible na gustong sabihin sa'yo ng person mo. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Oh! Now I get it. Now I get it. Kaya pala dito sa point, sa feelings niya towards you. Nahuhulog na siya sa'yo. Pero hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about, ano ba tong ginagawa ko? Yung sa point na nahuhulog na siya sa'yo, pero hindi siya masaya dahil sa alam niya, might be yung nalaman mo is married siya, or may kinakasama siya, or yeah, something ganun. Na hindi talaga siya pwede sa relationship ninyo. So, nung nalaman mo ito, in denial siya dahil sa ayaw kanyang mawala. Nasa nahuhulog na siya sa'yo. Kumbaga, feeling niya, merong talagang something sa inyong dalawa na hindi niya ma-deny na mahal ka niya, ayaw kanyang mawala talaga. So, dito siya nahihirapan kasi alam niya na meron siyang commitment. And nandyan ka din kasi nandito yung family nandito yung commitment. So, ito yung clarity na nalaman mo. So,
ngayon, I am starting to understand our connection. You might have a soul contract together. So, if you know what is the soul contract, this includes as might be soulmate. Kasi hindi naman ibig sabihin na kasal ka, yun na yung soulmate mo. Hindi naman ganun. Para sa spirituality, hindi ganun yun. Sometimes, kung sino yung pinapakasalan natin, sometimes hindi talaga yun yung soulmate natin. Might be that person is a part of our soul contract lang talaga. So family could be ganyan. Meant na mag-meet or meant na mag-collide because you are a part of a soul family, you know. And ito siya, kayo, there is something soulmate connection sa inyong dalawa. And kaya hindi kanya bitaw-bitawan. Dahil alam niya, kung sasabihin niya sa'yo yung totoo, alam niyang mawawala ka. Anyways, sa mga nangyari, nawala ka pa din talaga. And dito siya sa point na paano ko to ipaglaban since na alam niya siya yung mali. You know? Tsaka, I think, dahil meron din siyang commitment. So, spiritual path, yun na yung sinasabi ko na awakening. Parang na-awaken kayo both side sa mga nangyari. Now I starting to understand our connection because nagkakaroon siya ng awakening, spiritual awakening sa mga nangyayari. I am not available because this person might has a commitment. So, might be itong journey ninyo as a soulmate or a soul contract is really like sa point na not for this lifetime. Might be for the next lifetime or nangyari to in the past lifetime na naging lovers kayo in the past. And this lifetime, needed nyo talaga, of course, mag-collide once again as a lover or as a friend or as ganito. And next lifetime, magkakaroon pa din kayo ng connection na dalawa because you are a soulmate. You are a may soul contract kayo together. Well, sa iba hindi dito maintindihan, pero for us, like, practicing spirituality and about some, like, sa mga, hindi naman to religion matter dito. For me lang parang, for me and for the rest of same as me, naniniwala sa mga ganito mga bagay na souls has soulmate and souls have past life, and meron tayo talagang soul contract with some people na nakikilala natin na either best friend natin, siblings natin, parents natin, anak natin, na feeling natin we known them in the past, meaning we have that soul contract together in the past. So, if ever na sa next lifetime, sa lifetime na dumadaan sa buhay natin, kasama pa din natin nila in a different position of life. So, pwedeng yung best friend natin ngayon, and in the past, naging anak pala natin yon, or naging nanay natin, tatay, naging lover, something na in a different, situation. So, dito sa inyo, ito yung feeling niya. Kaya denial siya, hindi niya sinasabi yung katotohanan, kasi parang alam niya mawawala ka, and parang hindi niya kayang mangyari yun. Kasi meron pala kayong soul contract na sitwasyon na feeling ninyo, kilala nyo na yung isa't isa in the past.
But the thing here is, nung nawala ka na, nung maghiwalay na kayong dalawa, dito niya na-realize, dito siya nagkaroon ng spiritual awakening. Learn from his mistakes, learn from his lesson. Sa pamamagitan mo, parang doon siya natuto na kumbaga natuto na feeling niya, I need to change, I need to make it in the right way. Hindi dapat tong mga nangyayaring ito. Parang because of you, parang namulat siya sa katotohanan dito. So, ano ba yung pwedeng mangyari? See? So, in the year 2025 or this January, there is really a possibility na itong person na to will going to take the leap of faith towards a new beginning of his life. Ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay niya. And to walk away na din. Kasi feeling ko, even ikaw, mahirapan ka na din natanggapin siya because of what happened. Parang, andito sa point na may mga confusions about the feelings. Hindi maintindihan bakit kanya minahal, bakit niya naramdaman to, even ikaw, okay? Pero ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng dahil may clarity na kasi dito so ayaw niya ng gulo. Andun siya sa point na gusto niya talaga mag-move forward towards with you. This person really wanted to talk to you. Sobrang namimiss ka niya. And because of this, parang andun siya sa point na nagkakaroon siya ng other options about decision to might be to come back to you or not anymore. Kasi nahulog talaga siya sa'yo. But the thing here is, feeling ko, naiipit siya sa sitwasyon because of meron nga siyang responsibility sa buhay niya. So, that's why I'm not available. Might be, sabi ko nga kanina, might be this person is married. And kailangan niyang ayusin yung buhay niya. So, dumating talaga sa point na kahit na mag-effort pa siya, alam niyang wala ding mangyayari. So, meron pa din ako nakikitang communication sa inyong dalawa. But, parang lower na yung chance of pagbabalikan. Kasi, I'm not available. Might be this time. Because parang feeling ko, if ever man, okay, if ever man andun sa point na kayo talaga yung magkatuluyan or tinadhana para sa isa't isa, may mangyayari na situation. Hindi ko sasabihin ngayon to ha. There is a possibility na mangyayari na situation na mag-collide kayo back together again in a way na pareho na or not. Kasi ikaw ano ka naman free ka naman na free na din siya. So hindi yung ikaw yung magiging reason ng hiwalayan nila or anything. Kumbaga magkakabalikan kayo, magko-collide kayo again in a way na free na din siya, like total free. Might be this will happen in the future or it could be na not now, in the right time, or this could also happen, might be in the next lifetime. Okay, might be not this time but the next lifetime. Kasi hindi naman ibig sabihin na soulmate kayong dalawa. Kasi madami tayong soulmate sabi ko nga, 'di ba?
soul contract, about sa mga soul contract, soul family. So, madami tayong mga na-meet in the past life na who became our soulmates as well. Pero meron tayong iisang soulmate. Like, iisang soulmate sa buhay natin na yun talaga yung makasama natin talaga for the rest of our time, past life, future life, our lifetime. Etong person na to could be one of your soul contract family. Kaya hindi nyo maintindihan kung gaano nyo ka naramdaman yung connection, na parang feeling nyo na ayaw nyo mag-let go to each other because you felt that connection na kilala nyo na yung isa't isa from the past, and the feeling of like merong something sa inyong dalawa na hindi nyo ma-explain. And sa kanya lang, ang problema niya lang kasi dito is married siya, or either married siya and hindi pa siya hiwalay. So, siguro dito sa point na to, na nang mangyayari sa inyo, we never know what will happen in the future kasi nagkaroon na siya dito ng awakening about the connection na meron kayo. Ngayon naintindihan niya na kung anong meron sa inyo. So, though I am not available, so there is a possibility na this January could be, or this year could be, this next year could be, na hindi pa talaga to para sa inyo. You never know, kasi nakikita ko pa din na meron pa din kayong connection na mangyayari. Meron, hindi nyo madedena yung isa't isa dito talaga. Especially sa part niya. Ayaw ko niya nga i-let go Kaya lang, kailangan kasi nga, di pwede. So, nakikita ko pa din in the future, magkakaroon pa din to ng connection. Itong sitwasyon na meron kayo, relationship or what. We never know, the next connection na meron kayo, free na kayo sa isa't isa, diba? So, yun. Taurus, that is my reading for you. Thank you and God bless.